Hello guys, welcome to my channel. So nandito naman tayo para sa ating panibagong content. Ngayon, i-content naman natin yung request ng isa nating kasama na si Corticus Lactum. Sabi niya dito gawa daw tayo ng skill guide doon sa Wizard kasi balak niya mag-change class from AG-Elf daw siya to Wizard. Siguro napapanood niyo yung mga videos natin or na-inspire siya doon sa mga ibang players ng MU Monarch na malalakas na Wizard. Pero malakas din naman ng AG-Elf. Ngayon ito guys, ito sa atin yung skill natin, attributes natin sa ating stats ay pwede natin siyang i-reset. Kasi pag alam niyo pag nag-level 500 na kayo guys, hindi na kayo magdadagdag ng stats niyo. Iba na yung madadagdag sa inyo. Ngayon para ma-reset niyo yan, bibili kayo nung parang potion. Hanapin natin kung saan yung potion na yun. Hindi ko kasi makita. So, sa kabila, guide store, guild store. Ayan, isa. Yung respect potion. Yan ang gagamitin natin. 300 just kung gusto mo mag-reset. Kapag na-reach mo na yung level 500. Pero kung okay ka na doon sa stats mo, pwede mo namang hindi i-reset yan, guys. So, ako gumamit kasi ako ng Agi fruits. Kaya medyo mataas yung Agi fruit. Yung Agi natin, 1,400 ata yun. Tapos 1,900 yung ating energy. Ngayon, dadagdagan pa natin yung ating Agi. At the same time, yung energy natin, kapag tayo ay medyo nakaluwag-luwag na. Kasi medyo mahal kasi kapag bili ka every daily ng iyong Jewel of Creation para i-craft ng Agi fruits. Kasi hindi na siya nadadagdagan yung stats natin eh. So, aasa na lang tayo sa mga fruits. Okay, so ngayon, ang madadagdag kasi dito sa ating is yung general skill kapag tayo ay nag-level 500 na. Tayo ay level 505. Ito guys, kung makikita nyo yung ating general skill, kapag tayo ay nag-level 500 na, 505 na ako dito, ito yung pinapatas natin sa Wizard, yung damage na additional sa atin. May mga options dyan, depende sa class mo kung anong gusto mo mong dagdagan. May parang additional na damage siya, meron din namang reduction na damage sa iba pag ikaw ay hinihit, no? So ako kasi nag-focus ako sa damage attack ko dahil nga kasi syempre yun yung madalas natin gawin at bihira naman tayo may pag PVP at magagamit natin yun kapag magpapa-level tayo kasi the more na mas mataas ang damage, the more na mas mataas ang ating experience. Tapos may mga ibang mga options dyan na pwede nyo dagdagan pero kasi dahil nga by level ang additional nito, syempre, mahihirapan kayo kapag medyo scattered yung iyong pag-ups ng inyong skill. So, ito naman tayo sa ating class talent. Sinama na natin ito. Dapat itong skill natin, yung master talent natin, dapat nadagdagan na yung meteorite kasi class 26 na tayo eh. Level 26 na. Kaso, parang na-overlook ko ito. Hindi ko napindot ito, meteorite. Ano dagdagan ko pa rin is yung pyroblast. Pero pag nag-level up na tayo, dadagdagan na natin yan guys. Kasi magandang skill yan para sa atin. Yan yung inaabangan natin sa Wizard. Ito, yung Pyroblast, dadagdagan nyo lang yan dahil yan yung importante. Ginagamit natin yan kapag makikipag PvP, RB, at the same time sa pa-level natin. Tapos, wag kayong masyadong kalat-kalat yung pag-add dito sa class talent nyo kasi mahihirapan kayo na palakasin yung character nyo pag scattered yung apps ng yung class talent. Mas maganda mag-focus lang kayo sa isa. Pwede yung gawing reference ito guys pero hindi ko sinasabi na definitely ito yung gawin nyo. Pwede naman itong maging reference or pwede maging basis ng iba, pwede rin naman hindi. Kasi yung character natin hindi naman ganon kalakas. Top 1 wizard tayo sa class natin pero siyempre, depende kasi sa mga kalaban natin yan. Lalo pagka Grow Lancer, mayroon kami dito na kasama, napakalakas niya. Di ko na-mention pangalan niya, alam ko kung manonood ka, kilala mo ko sino ko kasi lagi kitang pinipk pag AFK. Hindi ko kasi kaya siya pag tapatan. No, malakas kasi talaga siya. Anyway, so ito, pinataas natin yung ating skill talent na isa, na Pyroblast kasi yan yung madalas nating gamitin. Biruin mo sa level 15 niya 3.7 yung additional na ups sa atin. Tapos habang pinapataas natin siya, patataasin na rin natin itong meteorite kasi gagamitin natin siya sa PVP at the same time sa syempre pag mag-RB tayo. So, yun. Yun yung pwede nating gawin kapag
yung character natin ay gusto natin lumakas, no. Yung character natin, guys, no, para siyang F2P or free to play, at the same time semi spender lang tayo dito. Hindi tayo ganoon nag-i-spend. Sakto lang naman. Hindi tayo katulad nung iba na sobrang dami kasi may mas malakas pa sa akin ditong gumastos. Tayo ay gumagastos lang kapag may mga extra pera tayo, ganyan. Pero kapag medyo wala naman tayong pagkakagastusan, hindi na tayo nagta-top up. Daily top up lang usual ang ginagawa natin dito. Tapos ang kinagandahan kasi sa Wizard, guys, makakapag-RB kasi siya ng sa high level. Kunyari bago ka sa map mo, dahil nga may damage reduction sa'yo dahil dun sa mana shield mo, tapos pwede mo pang ma-atake yung kalaban mo, tapos mag-atras ka. Yung RB ang tinutukoy ko, mapa-farm mo siya, unlike doon sa mga tulad ng mga BK, yung GL, napapansin ko medyo hirap sila sa sa pakikipag RB, pag-RB dahil nga short range sila or melee. Tapos turo ko na rin dito sa corrupted lands, yung aking spot kapag tayo ay magpapa-level, no. Yan yung ating spot, guys. 155 and 105. Yan yung coordinates natin kapag tayo ay mag-AFK para magpa-level. So, yun. Yun yung ating character na hindi naman natin masabing malakas at hindi naman natin masabing mahina. Okay? Magpa-level lang kayo na magpa-level. So, ayun na nga, dito na tayo sa ating main topic, yung skill guide natin. Kapag nag-change class ka, guys, sa Wizard, babalik kasi lahat ng inyong mga ginastos sa quartz, sa mga skill shard, babalik yan lahat. So, ito, guys, yung pataasin nyo, yung Pyroblast, level 5, as much as possible, kasi mahirap siya i-level 6. Sige, nagamit natin yan sa lahat, madalas yan. Tapos, nagkakasring yan nung combo natin. So, kung mapapansin nyo, kaya ang bilis natin magpa-level dahil dyan sa bagay na yan. Okay, tapos itong Blizzard, patasin nyo rin siya level 5 dahil yan yung ginagamit naman natin kapag tayo ay magda-dungeon, yung Devil Square at the same time sa Blood Castle. Kasi hindi magandang gamitin yung Pyroblast kapag sa mga dungeons. Kaya ginagamit natin yung Blizzard natin. Tapos yung ating Guardian Soul or yung Mana Shield, patasin natin yan. Importante yan sa atin, sa lahat. Tapos yung isang skill naman yung Sorcerer, nagagamit naman, nagle-level up naman yan kapag isang beses mo lang siya mapapa-level na dun sa class mo dahil mahirap nga siyang pataasin. Tapos patataasin mo na lang siya ng level 41 na. So medyo matagal pa. So level 1 lang. Tapos ito yung poison natin, pataasin din natin yan kasi per seconds ata yan, per second ay nababawasan yung kalaban natin. Malaki din damage na mabibigay natin dun sa ating kalaban, sa RB, at the same time sa PvP. Itong freeze natin, okay na yung level 3, guys, kasi hindi naman natin kailangan ng damage, yung additional na, with a 5 chance to deal 30% more damage. Hindi natin kasi kailangan yan Kailangan lang natin ng slow. Pero yung damage, yung Pyroblast ang babanat dun. Okay, yung ibang mga skills, pwede nyo siyang gamitin. Itong teleport natin, hindi natin masyado pinataas kasi pantakas at pangpasok lang natin yan. Hindi natin kailangan yan ng sobrang bilis ang cooldown dahil nga pantakas at saka pampasok lang natin yan, guys. Tapos yung mga ibang skills natin, kapag kayo ay merong mga napupulot, kuhain nyo lang lahat yon, guys. Tapos gamitin nyo. Kasi kapag nag-change class din kayo ulit, kasama yon na magiging skill shard kapag kayo ay nagpalit ulit ng inyong class, if ever. Kaya yung iba mas gusto maging Wizard kasi maraming mga skills sila magagamit na kapag nag-change class sila, sooner or later magiging skill shard sila, magiging quartz sila. So mas maganda yon, magiging mataas yung level ng mga skills nyo sa susunod na class na gagamitin nyo. Tapos dito naman, guys, kapag tayo ay mag-AFK, ino-off natin yung freeze at saka yung poison. Ang ginagamit lang natin, Aurora, yung Pyroblast at saka yung ating Mana Shield. Okay? Tsaka yung Sorcerer, ginagamit natin siya. Pero kapag mag-RB tayo, ino-on natin yung freeze at saka yung poison. Kasi pang RB nga siya, no? Pang slow at saka pandagdag ng damage per seconds yung ating poison. Tapos kapag tayo ay magdi-DS naman, no, yung Devil Square at saka yung Blood Castle,
ang ginagamit lang natin Blizzard. Tapos kiniklik lang natin yung Aqua Beam or yung Aurora para mag-cast yung combo natin. I-click nyo lang lagi siya pag nagko-cooldown para mag-cast yung combo nyo. Mas mataas ang XP nyo. So, mas mabilis kayong makakapagpa-level. Yan lang yung ginagawa nating strategy and technique para tayo ay mabilis makapagpa-level ng character. Kung umabot ka sa video na ito guys, please consider like and subscribe na rin sa ating channel para mas ma-inspire tayo sa paggawa ng mga mas marami pang videos. Itong video natin ay para sa guide ng mga naglalaro pa lang ng MU Monarch or sa mga player na ng MU Monarch. So, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ito. Pwedeng maging guide or reference para sa inyo guys. No, yun lang and have a good day. Bye-bye!